sabihin mo na napakabuti ng ating Panginoon. Ayan. Sige po, kamay tayo, hindi natin masyado ang ka-close. Ayan. Amen. Handa na po ba magpuri ang bawat isa? Amen! Amen. Sige ba, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. We praise you, Lord. We praise your name, Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength, come on, of my heart. Come on, declare it. God is the strength. He's the strength of our heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. For the last time, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Strength, oh Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, we continue to worship you, oh Lord God. You are a holy God, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. Let's all sing. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to thee. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Sing holy, holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise.
to Him. Honor and praise to Your name. Let Your face shine on us, and the world will know You live. Oh, the heaven shouting Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. And all the heaven shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. All the heaven shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You. Come on, lift our voices, sing. All the heaven shout Your praise, Lord. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. Hallelujah. You're the King of Kings, the Lord of Lords. All the heavens shout Your praise, Lord. All the heavens sing Your praises, oh Lord God. Let Your praise shine on us, and the world will know You live. And let Your face shine on us, and the world will know You live. And all the heaven shout Lift our voice to God. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. And all the heaven shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. And all the heaven shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our all the heaven. And all the heaven shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You. For the last time, all the heaven. And all the heaven shout Your praise.
house of praise to God. Hallelujah. To you our King. Hallelujah. To you our King. Hallelujah. Sige, patuloy purihin ang ating Panginoon. Sige, baka po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy natin siyang sambahin. Patuloy natin siyang sambahin sa oras na ito. Pwede po ba magsabi tayo ng magagandang salita sa ating Diyos? Kung paano mo i-describe, kung paano kapuri-puri, kung gaano kasamba-samba yung Diyos natin. Sige pa, sabihin natin personally, maging sa mga nasa bahay. Pwede ba natin i-describe si Lord? Yung pinakabandang description na mas maiisip mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, napakaganda mo, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. You're so magnificent. You're amazing, God, oh Lord. Karapat-dapat ating papuri, Panginoon. You're so amazing, Jesus. Napakaganda ng lahat ng ginagawa mo para sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, O Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God. Simula umpisa hanggang huli, alam namin na ikaw makakasama namin, Lord God. Hallelujah. Sa iyo lahat ng papuri sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, na hindi ka nagsasawa, Panginoon, na abutin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, hindi ka napapagod, O Diyos. Salamat, Lord, na napakaganda ng plano na nakahanda para sa bawat isa, Panginoon. Alam namin hindi lang dito sa lupa, Panginoon, pero marami pang nakahanda, Panginoon. Thank you, Jesus, O Lord. Patuloy po, Ama, na hayaan mong purihin ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Hindi lamang dito sa aming gawain, pero maging sa aming bansa, Panginoon. Ikaw ang maitaas namin, Panginoon. Sige po, tayo po yung maganda sa ating panalangin para sa ating bansa. Nilid po tayo ni Sister Krisha. Sige po, hallelujah Jesus. Sige po, manatili pong bawat isa sa presensya ng Panginoon. Lord, sa oras na to, dalangin namin yung aming bansa, O God. Hallelujah. Lord, hindi po namin sinusuko yung bansang Pilipinas, Panginoon. Help us, O God, to fight for our country, Lord, sa aming mga prayer time. In Jesus' name, maging seryoso kami, Lord, sa nakikita namin sa aming bansa, O God. Hallelujah. At dalangin ko, Panginoon, hallelujah, patuloy po na grace mo, yung mercy mo sa aming bansa, O God, in Jesus' name. Save your people, O God. Hallelujah. We pray, Panginoon, sa patuloy na forgiveness sa lahat ng kasalanan, Panginoon. Malaki, maliit, O God. I pray yung dealing mo sa bawat isa sa amin, sa bawat Pilipino. In Jesus' name, we pray, O God, for a humble heart, Panginoon, sa mga nire-reach out na mga churches, sa mga nire-reach out namin. Lord, we pray na tanggapin ka nila. In Jesus' name, makita ka nila yung cross, yung good news, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Salamat, O God, na makita namin yung life sa'yo, O God. Hallelujah, yung salvation, yung peace, yung truth, yung way sa'yo, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Lord, we cover, God, especially yung aming government, Panginoon. Lord, di po kami tumitigil, Panginoon, na maniwala, O God, that you will move in our country, in our government, O God, in Jesus' name. Any corruption, Lord, sinasaway namin to in Jesus' name. Dalangin ko sa lahat ng Rwandans, O God, na araw-araw namin to ipanalangin, O God, upang patuloy po na makaangat yung bansang Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name. We also pray, Lord, sa mga walang trabaho. We pray, God, na ikaw mismo yung kumilos, O God. We pray for your power, God, to move, Lord, na magkatrabaho yung lahat ng mga naghahanap ng trabaho, God, in Jesus' name. At I pray din, Lord, na hindi ka po nila maisantabi, Lord, sa kanilang mga trabaho, oh God, in Jesus' name. Maging din, Lord, sa mga homeless naming mga kababayan, oh God, give us the heart, Lord, to reach them, God, to help them, Panginoon, di man malaki, oh God, pero tulungan mo kami maging kamay mo, maging paa mo, para sa kanila, oh God, in Jesus' name. Give us that heart, Lord, na tulad ng sayo, Panginoong Jesus, in Jesus' name. Salamat, Lord. We also pray, we protect lahat ng churches sa buong Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name. We pray for unity. We pray for your spirit. Hallelujah, Spirit of truth to move sa bawat churches, oh God. In Jesus' name, sinasaway namin, Lord, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng pagpasok, lahat ng deception sa oras na ito. In Jesus' name, at pag-aisahin mo po yung buong body of Christ, oh God. In Jesus' name. Salamat, Lord. We bless our President. We bless our Vice President, Lord God. We bless our Senators. Lahat, Panginoon, sa mga barangay, mga konsihal.
Oh God, we bless them, God. And I pray na lahat kami, Lord God, ay magpasakop din sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We bless everyone at pinoprotektahan namin ng blood may aming bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord. Mapatuloy ka pa po na kumilos, Lord, sa aming gawain. Sa Lord, na pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po, din na po tayong makaupo. God is good! Happy Sunday! Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi at mga kasama sa bahay? Happy Sunday po! Ayan, paalala ko lamang po sa lahat ng nasa online, please comment present, especially if you're official member. Mag-comment po tayo ng present po sa ating live. And don't forget to share, like, react, comment, mag-testify mamaya po after the message. Ayan, habang nagkakagulo kami dito sa ating iglesia. Ayan, nakakatuwa dahil meron naman tayong bago. Praise God! Ayan, welcome lang po natin yung bago natin kasama ngayon. Siya po ay invite ni Angeline. Ayan, welcome po natin si Joneva Fajardo. Pwede po bang tumayo tayo? Para makita tayo na yan. Invite po ni Ate Angeline. Welcome po. Sige po, pwede na pong maupo. Welcome din po natin. Invite naman po ni Pas A, si Jean Recluta. Tama po ba? And Nicole Hernandez. Ayun po sila. Shy type yung mga invite ni Pas A. Ayan, welcome po sa Rock of Ages Revival to Mission Church. Please be feel at home lamang po sa ating iglesia. At ngayon naman po, ready na ba kayo? Ayan, may tatlong ready. Ready na ba kayo? Oh, hindi tayo nasa game show, ha? Ayan, tayo pag dumako naman sa ating tithes and offering po sa umagang pong ito. Paalala lang po na ating tithing po ay hindi po gawa-gawa lang po na ating iglesia. Ano po? Ito po ay isang banal na utos mula sa ating Panginoon. Kaya po maging masaya po tayo pagkaloob sa ating Panginoon. Amen? Kaya tinatawagan ko po ang magtuturo po natin tithes and offering. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Sister Armaine Villapuerte. Sister Armaine Villapuerte. Naiya ako. Sure. Hello, mic test po. Praise. Gitna po. Ay. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, upo na po yung lahat ng nasa likod at maaari na po tayong tumahimik. Teka lang po, open ko lang yung message ko. Sige. Pwede pong paki-flash po ng verse. Joy, pwede paki-flash ng verse. Sinabi ko na yan kanina. Wala pa din. Ay. Yun, sabi po sa message natin, teka lang Teka, saan po yung sinend niya sa akin na verse? Teka, di ko makita. Sige po, okay lang. Tignan niyo po muna ako. Teka lang po wag po kayong... Hindi ko po kasi makita yung message. Sige, ito na lang po tayo sa verse. Sabi dito, ang title po ng message natin is What It Means to Rob God. Sabi dito, Hear the word of the Lord, people of Israel, for the Lord has a case against the inhabitants of the land. There is no truth, no faithful love, and no knowledge of God. Parang kulang. Sige po. Tama. Ano po? Next po. In the land. Yan. Cursing, lying, murder, stealing, and adultery are rampant. One of the bloodshed follows one another. So, sa verse po na to, pinatawag kasi ni Jose yung mga Israelites. Kasi, lilitisin sila ni Yahweh. Kasi nagkasala sila, hindi sila tumupad sa covenant. Pumatay sila. Nagnakaw sila. So, sa verse na to, pinapakita na galit talaga si Lord sa magnanakaw. Amen. Sino ba dito na natutuwa sa magnanakaw? Nanakawan na okay lang. Unless puso po yung ninakaw, di ba? Charez!
ngayon, di ba, pinapakita talaga ni Lord. Teka, natatawa ako. Ayaw ni Lord ng magnanakaw. Kasi may ano pa dyan, may sinend pa sa akin sentence si Ate Kat na, ano ba to? Teka, alalahanin ko. Ayun, sa magnanakaw. So, ayaw ni Lord ng magnanakaw. At yung hindi nagtatights, ang tingin sa kanya ng Diyos ay magnanakaw. Amen. Imagine, nagsisipag tayo sa ministry. At, ay, naalala ko na. Stealing pala destroys our relationship with God. Yung stealing destroys our relationship with the society. Kasi ano ba yung tingin sa magnanakaw? Di ba? Nakakadiri, nakakatakot tabihan. So dahil sa pagnanakaw natin, nasisira yung relasyon natin sa Diyos. So imagine, nagmi-ministry tayo, nagde-devotion tayo para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ano ba yung ginagawa natin sa church? Nagwawalis tayo, nag-ushering tayo, nagpa-prod tayo. Pero dahil lang hindi tayo nag-tights, nasira yung relasyon natin sa Diyos. So nakakapanghinayang, di ba, yung relasyon na sinikap natin, na sinikap natin, na dahil lang hindi tayo nag-tights, nasira yung relasyon natin sa Diyos. Kaya ayun po, maging matapat po tayo sa pagtatights natin, dahil ano nga po, galit po ang Diyos sa magnanakaw. Sige po, pag-pray po natin yung tithes natin. At kung di man po tayo naging faithful, chance po natin to para humingi ng tawad sa Diyos. At syempre, magbago po tayo. At sa mga faithful naman pong tithers, thank you so much po sa buhay nyo kasi nagiging matapat po tayo sa Diyos. Sige po, pray na po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus Christ. Lord, patawarin nyo nga po kami kung nagiging unfaithful kami, kung nakakapagnakaw kami sa tuwing di kami nagiging matapat sa pagtatithes and offering sa'yo. We pray, Lord, na itama mo yung heart namin. Tulungan mo kami na maging matapat. Ano man yung in-earn namin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, it's not about the money, but our hearts na nagiging matapat kami sa'yo. And yun yung tinitingnan mo, hindi yun man ang aming sobre, kung malaki man ito o maliit. Kaya, Lord, I pray na sa bawat isa maging tapat kami, maging open yung heart namin na magkaloob. And thank you, Lord, sa church namin, sa aircon, Lord, sa lahat ng utilities na nagagamit namin dito. And Lord, patuloy na i-bless nyo nga po ang ROWA, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Kayo po ang higit na nakakaalam sa pangangailangan namin. Patuloy na ikaw nga po yung mag-sustain ito. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin. At i-bless nyo ba po ng liglig at nag-uumapaw ang bawat isa na nagiging matapat sa ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Ayan po. So sa mga online po ulit, uulitin po natin na meron po tayong online tithing. Meron po tayong makipag-ugnayan lang po sa inyong mga leaders. Kung wala pang leaders, pwede din naman po tayo mag-message sa ating page, Rock of Ages Revival to Mission Church po. At paalala ko lamang po sa bawat isa na tayo daw po ay, mahal po ba natin yung church? Gusto ba natin magpatuloy ang gawain ng Diyos? Gusto ba natin maging maganda yung church natin? Amen. Kaya tayo daw po ay patuloy na mag-pledge din. Nakakatuwa na tayo tapat din po sa ating tithing. Pero kung kayo nakaka-LL, ayan, tayo po ay mag-pledge din daw po for our mga bayarin dahil hindi naman po tayo libre. Tayo po ay maraming bayarin sa ating iglesia. Kaya po kung tayo naman ay nakaka-LL, ayan, tayo po ay magkaloob po sa ating iglesia. And gusto ko lamang din pong paalala na tayo po ay magkakaroon ng special family class by next Sunday para sa lahat po na hindi pa official member. Sino po hindi pa? Na gusto magpa-member, di po namin kayo pipilitin. Pero makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga leaders or kung sino ang nag-invite sa inyo para po sa mga detalye po. So next Sunday po yun after the service. And then after po nun, meron tayong Harvest Day. Harvest Day nila Past Day, nila Kuya Ezra, and nila Tito Manny. Supportahan po natin. Saan po ba yung Harvest Day po ninyo? Ay, wala pa. Wala pa daw po. Dito pala, dito sa church daw po. Kaya supportahan po natin ang ating mga kalalakihan sa kanilang Harvest Day po. Amen po, church? Amen. At
I guess wala naman ako nakalimutan. Ayun, sa re-encounter po, wala pang official date. Hintayin na lamang po natin yung announcement po from our SOD team. So yun lamang po, tayo po'y dumako na sa ating muli pong pagsamba sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Bibigyan na po sa worship team. Ayan, so to give thanks to the Lord naman, yung isang aircon po natin ay bayad na. Ayan, salamat po sa mga nagpe-pledge, tumutulong po sa ating church. Nakakatuwa talaga yung pagkilos ng Diyos sa iglesia natin. Alam nyo, na-realize ko, dahil din yun sa pag-connect natin sa katotohanan. Amen? Sa pagpili natin na lakaran yung katotohanan. Kahit na yung mundo pasama ng pasama. 'Di ba? Yes, sino mga katabi mo? Pinipili niyan lakaran ang katuwiran. Kaya yan nandito ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa buhay mo. At pagpatuloy mo yan. Amen. Thank you, Lord. And gusto ko lang din, natutuwa akong makita yung mga bago po nating kasama ngayon. Nakaka-amaze kasi pati sila Sia, sila Mia sa likod. Tsaka yung mga bago po natin kasama po, sila Ayan, puro sila taga dito lang. I believe na palapat is for Christ talaga. Hindi aksidente nilagay tayo ni Lord sa lugar na ito. Dahil marami siyang gustong maligtas sa lugar na to. Amen? At lahat tayo gustong magpagamit para mangyari yun. Amen? Amen. So ngayon po tayo ay pupunta na sa part 4 ng ating series. Ano po yung series natin? Tunay na Diyos. Pangalan po sa mga hindi nakakilala sa akin, sino ba yung nasa harap na maganda? Joke lang. Ayan, ako po si Pastora Myrtle Garcia. Ayan, sa mga nasa online, hello po. Ayan, ako po si Pastora Myrtle Garcia. Welcome po sa Rock of Ages Revival to Mission Church. Ayan, so tayo po, so far this month, ang pinag-uusapan natin ay tunay na Diyos. Pinag-uusapan po natin yung Trinity, yung katotohanan ng Trinity, na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, that we serve one God in 3 persons. Amen? 3 persona. Yun po yung pinag-uusapan natin. At ngayon, pag-uusapan natin yung part 2 ng tungkol kay Jesus Christ. Naalala niyo po, nire-review ko lang kayo. Sino nakakaalala? Amen. Last week, napag-usapan natin, si Jesus Christ ay Diyos. Diba? Napatunayan natin yon. Kung gusto po natin ng more patungkol doon, balikan po natin. Meron tayong YouTube channel. Ini-endorse ko lang. Rowa Church Official. Hindi ko ano-ano pinapanood natin sa YouTube. Diba? Rowa Church Official. Nandun yung mga mensahe natin. Tignan nyo lang po doon. Tapos ngayon namang umaga, ang pag-uusapan natin kung ano naman yung role ni Jesus Christ sa Trinity. Excited ba kayong malaman? Amen. So bago yun, tayo muna ay tumayo lahat at sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Sino po sa atin ang naniniwala na ang Diyos ay may 3 persona? Magsabi po ng Amen. Amen. Siya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Lahat sila na nagmamahal sa atin. Lahat sila na nag-alay ng buhay para sa atin. Lahat sila na ngayon ay patuloy tayong sinasamahan. Kahit na, sino amen, pag ganon-ganon yung walk niya sa Lord. Minsan mabait, minsan hindi. Minsan mainit, minsan hindi. Pero alam niyo kung ba tayo nandito ngayon? Dahil sa ating tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi tayo hinahayaang maligaw. Thank you, Lord. Kaya ngayon, awitan po natin siya bago tayo pumunta sa mensahe. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y walang Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Ika'y Yes, oh nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit. Sa iyo ang aming awit. Yes, oh God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sige po,
po, church. Patuloy nating awitin. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo, Yes, O Lord. O Diyos, kadakilaan mo. Ang kadakilaan mo. Hallelujah, Lord. Habang hindi ka pa bumabalik, Panginoon, binibigay namin yung buhay namin sa iyo na mananatili po kaming tapat sa biyaya mo, sa kapangyarihan mo, Panginoon. At hindi lang kami mananatiling ligtas o gagawin namin ang lahat para manatili sa amin yung kaligtasan na binigay mo. Pero magpapagamit din kami, Panginoon. Hallelujah. Upang ang ibang mga tao ay makalaya sa kapahamakan kung paano mo kami niligtas, Panginoon. Hallelujah, Lord. We pray na makita ng bawat isa sa umagang ito kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, kung paano ikaw, Jesus Christ, ay binigay mo ang iyong sarili upang mauna sa amin, Lord, upang maging example namin, upang maging hari namin, upang maging ulo sa aming iglesia. Hallelujah. Salamat, Jesus Christ. Sa umagang ito, luwalhatiin mo po ang iyong pangalan. Holy Spirit, sa oras na ito, tulungan niyo po kami na direct mo po kami na makita namin si Jesus Christ sa lahat ng aspect niya, sa lahat ng manifestation niya. And Father God, thank you for giving your Son to us. Thank you po sa inyong tatlo, Father God, Jesus, and Holy Spirit. We worship you, we adore you, we honor you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. So, pasadahan, di ko na po basahin yung objective since nasabi ko naman na kanina. So, magsimula na po tayo sa pinaka-point ng message natin. Dun sa man is created as a triune being. Ito po yung pinaka-message natin sa kabuuan ng gawaing ito. Sa lahat po ng nakakabasa, pwede pong makibasa sa akin. 1, 2, 3. Man is created as a triune being reflecting God in His Trinitarianism. Jesus is the doer or the body reflected in His being the Word, the mediator, the example, the Savior, the head, and the King. Because of this, let us appreciate studying the Bible, intercession, living a godly life, sharing the gospel, serving the church, and waiting for His return. In Tagalog, ang tao ay nilikha, sige po, lahat po tayo magbasa, na may tatlong bahagi na sumasalamin sa Diyos sa kanyang Trinitarianism. Si Jesus ang tagagawa o ang katawan na makikita sa kanyang pagiging salita, tagapamagitan, halimbawa, tagapagligtas, ulo at hari. Dahil dito, pahalagahan natin ang pag-aaral ng Biblia, pamamagitan, pamumuhay ng makadiyos, pagbabahagi ng ebanghelyo, paglilingkod sa iglesia, at paghihintay sa kanyang pagbabalik. Yan po yung pinaka-summary ng pag-uusapan natin ngayon. So una, sabi po natin, ang tao daw ay nilikha ng may tatlong bahagi. Ayan. Letter A, humans as triune being. Ang mga tao bilang may tatlong bahagi. Sino nakakatanda nung message natin na spirit focus? Ano yung natutunan natin doon? Ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Tama po? Anong bahagi ang meron sa isang tao? Ano pa? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo kasi baka wala siya nung message nung nakaraan. Meron tayong espiritu. Sabihin mo, di bumubuka yung bibig.
Ayan, sabihin mo sa katabi mo, may espiritu tayo. Meron tayong kaluluwa. Meron din tayong katawan. Okay, very good. So, ibig sabihin, yung panlabas natin, hindi lang yan ang meron. Ano yung panlabas? Katawan. Tama, katawan. Ano yung nasa loob? May espiritu, merong kaluluwa. Amen, nakikita natin yan. So, dito pa lang makikita natin na totoo ang Trinity. Kasi ganito tayo nilikha ng Diyos. Amen? Basahin natin, nasa Genesis 1:26. Sabi dito, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Sabay-sabay po magbasa sa Genesis 2 verse 7. Then, ano nangyari sa inyo? Parang hindi Tagalog ay English yung binabasa natin. Parang naging Bisaya. Okay. Tagalogin natin, Pas. Ayan, para naman sa mga Tagalog. Genesis 1:26. Go. Yung Genesis 1:27, yung hindi nagbabasa, papabasa ko mamaya mag-isa dito. Genesis 1:27, go. Busy. Naghahanap ako ng hindi nagbabasa. Yan. Very good naman kayong lahat. Okay, so ano makikita natin dyan? Again, kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, ang Bible ay hindi English, hindi rin Tagalog. Ano ang lengguwahe ng Bible? Hebrew. So, dapat alamin natin kung ano ba yung meaning ng bawat word na yan. So, next po, sabi dito, ang God o Diyos na sinasabi kanina, di ba? Then God said. Tama po, naalala natin. Amen po ba? Amen. Ayan. Yung Diyos na tinutukoy doon ay Elohim. Ano ibig sabihin ulit ng Elohim sa mga nakakatanda? Ang Elohim po ba ay singular or plural? Plural. So, ibig sabihin, hindi siya iisang Diyos lang. Marami silang Diyos. Sino yung mga Diyos na yon? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Naintindihan? So, tatlo po sila. Ano sabi nila? Sinabi nila, amar, to make, or likhain. Ano daw po yung Hebrew word niya? Asa. Yung man or tao, ano yung Hebrew word? Adam. Okay, or Adam, or whatever, kung ano yung pronunciation gusto nyo dyan. Yung image or larawan, ano daw po yung Hebrew word? Chelem. O, di ba natututo tayo mag-Hebrew, no? Pwede tayo pumunta sa Israel. Ayan. Likeness o wangis, ano po yung Hebrew word niya? Demut. Ayan. So, itong mga to, sinasabi niya, para mas maintindihan natin, sinabi ni Elohim na gagawa tayo ng tao ayon sa larawan niya. Naintindihan natin? Ngayon, paano magkakaroon ng tao kung tatlo si Elohim? Nagas po ba natin? Sabi ni God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, gagawa tayo ng taong kamukha natin. So ano yung gagawin niya? Paano magiging kamukha ng Diyos yung tao? Gagawin niya rin silang tatlo. Naiintindihan natin? Kaya si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, kumuha ng tao, hiningahan, at naging isang tao na may tatlong bahagi. Naiintindihan? So ang Trinity ay totoo. Amen? So, ang tao, meron siyang spirit, meron siyang soul, merong body. So, pwede ko bang papa-example na naman ako? And si Rans, yan, ngayon kita nakita. Si Michael, pero nga ako sa'yo. Sino pa yung pwede nating hiramin dyan? Andiyan ba si Harry o si Raymart? Ayan, tara nga. Kasi magkaka-height sila eh. Ayan, para ang mga men, i-lift natin ang mga men. Okay. O, diba? Young men natin yan. Sige, tabi ka sa kanila.
Okay, so kunwari ito tayong lahat. Meron tayong spirit, yes. Meron tayong soul, meron tayong body. Sa Tagalog, may espiritu tayo, may kaluluwa, may katawan. At nung nilikha sila ni Lord, lahat sila mahal ang Diyos. Yung spirito, mahal niya si God. Yung soul, ano yung soul ulit? Yung isip, yung puso. Tama? Naintindihan, naalala natin? Si soul, mahal niya si God. Yung katawan, love niya si God. Kaya ito, laging nakakonect kay God. Ito, laging nakakonect kay God. Yung katawan, laging nakakonect kay God. Yan yung pagkakalikha. Naintindihan natin? So, basahin natin. Sige, tapos na yan. Na-explain ko na yan. Next. Ano nangyari? Dahil sa kasalanan, sabi dito, we are no longer in God's image now because of sin. Makinig muna sa akin. Dahil sa kasalanan, naglabo-labo na sila. Makinig kayong mabuti. Maintindihan nyo na yung sarili nyo kapag nakita nyo to. Sino sa inyo laging naguguluhan sa sarili niya? Minsan mahal niya si Lord, minsan hindi. Di ba? Bakit? Dahil yan sa kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, nagkagulo-gulo sila. Si Spirit, love niya si Lord. Pero si soul, dahil sa kasalanan, nag-iisip ng mga hindi magaganda. Tama ba? Nagigets niyo ba? Yung puso niya, nakakaramdam ng mga hindi magaganda. Kaya kahit love ni Spirit si Lord, yung soul niya, nagtatalo sila. Minsan naman si katawan may problema. Gusto ni katawan magbisyo. Joke lang joke lang. Di ba? Si katawan gusto laging nakababad sa cellphone. Gusto laging kung ano-anong ginagawa. Hindi umaattend ng church. Palingon tuloy ako. Hindi umaattend ng church kasi puro gusto niya katawan. Kung ano gusto ng katawan niya. Pero yung spirit niya, love si Lord. Nagkagulo-gulo sila lahat. O, sino ganyan? Hindi kayo aamin? Alam niyo kung di kayo aamin, baka multo kayo. Kasi lahat tayo ganyan. Walang isang tao dito ang hindi ganyan. There are times talaga. Sabihin mo sa katabi, huwag ko mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ganyan din ako. Diba? Love si Lord. Minsan ito, asa ba si Spirit? Minsan ito, na-oppress pa eh. Minsan ito, binubulungan pa ng kaaway. Nakakapit pa yung kaaway. Ganyan yan. Araw-araw, nagkakagulo sila. Pero sabi dito, paki-flash yung ating paragraph, darating yung time na hindi na magkakaganyan. Yan. Ngayon lang yan habang nasa lupa tayo. Sabi dito, next, yung paragraph natin kanina. Ayan. But we are being made new. Basahin lang natin. Sige po, lahat tayo magbasa. But we are being made new as we reflect Jesus. And when the sanctification is perfected at the resurrection, God will present us as His perfect bride. The Father will finally see His creation restored to His image and likeness. Sa Tagalog, ano po yung Tagalog niyan? Wala na tayo sa larawan ng Diyos ngayon dahil sa kasalanan. Ngunit tayo ay ginagawang bago habang sinasalamin natin si Jesus. At kapag ang pagpapakabanal ay ganap na sa muling pagkabuhay, ihaharap tayo ng Diyos bilang kanyang perpektong nobya. Sa wakas ay makikita ng Ama ang kanyang nilikha na naibalik sa kanyang larawan at wangis. Amen! Naintindihan po natin, kaya habang nasa lupa tayo, itong tatlong to, sisikapin natin laging nakakonect kay Jesus. Amen? Yung spirit natin, yung soul natin, yung body natin. At kapag bumalik si Lord, at tayo ay napunta na sa langit, mababalik na ulit sila sa dati. They love God, spirit, soul, and body. Yung tayo, mahal na natin ng Diyos. Wala nang kasalanan, wala nang tukso, wala nang demonyo. Wala nang magdadala sa atin palayo kay Lord. Amen? So, para mangyari yon, dapat ito ay lagi nating kinoconnect kay Jesus. Amen po.
Amen. Thank you so much sa inyong tatlo. Ayan, salamat sa pagpapakita sa amin na hindi pala kami nag-iisa. Lahat pala tayo ay inaayos ni Lord. Amen po. Yan yung nakalagay sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ito po yung patunay na totoo po yung pinagsasabi ni Pastora. Hindi lang po ako gumagawa ng kwento. Basahin po natin in English. But we all with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. In Tagalog, at ngayon, naaalis na ang talukbong. Sige po, lahat tayo magbasa. Wala pala. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. Kaya sabi dito sa verse na to, we are being changed from glory to glory, to glory, to glory. Amen? Amen po? Amen. Tingnan mo kay katabi mo. Anong nakikita mo sa kanya? Anong liwanag? Ayan. Anong antas na ng glory? Yung nababago sa kanya. Ayan. Sabihin mo, level up, ha? Sabihin mo sa kanya, dali level up, wag laging ganon. Di ka na nakausad dyan. Magpabago ka na. Sabi mo, magpabago ka na. Amen po? Amen. Amen. Ayan. So next, pinag-usapan natin yan para makita natin na totoo yung Trinity. Amen po? Amen. So next naman, pag-uusapan natin yung different roles ni Jesus Christ o iba't ibang tungkulin ni Jesus. Di ba nung nakaraan, nalalaman natin, ano yung tungkulin ni God the Father? Nagsisimula sa letter D. English. Ano po? Hello? Ano po? Decision maker. Very good. Decision maker. Pero sabay-sabay, decision maker. Ayan. Si God the Father, siya yung nagde-desisyon. Tapos susunod si God the Son and God the Holy Spirit. Yun yung role niya. Taga-desisyon. Pag walang taga-desisyon, tapos kanya-kanya sila ng desisyon, walang Trinity. Diba? So, kailangan may magdedesisyon. Naalala nyo sa topic ng Diyos Ama, ganun din sa bahay, diba? Naalala natin yon. So, ngayon naman, ano naman yung role ni Jesus? Siya naman ay nagsisimula din sa letter D, siya naman ang doer. Doer. D-O-E-R. Ayan. D-O-E-R. Parang sa katawan, di ba nakita natin kanina, yung soul, di ba yun yung utak? Tama ba? May nagdedesisyon. Meron ding katawan na tagagawa. Nagets po natin? So halimbawa yan, nilagay ko lang na example. Halimbawa ako tao, meron akong spirit, may soul ako, may body ako. May naiisip ako. Ngayon, kung hindi siya gagawin ng katawan ko, hindi siya mangyayari. Tama po. Kunwari ako, gusto ko mag-worship. Gusto ko mag-worship kay Lord. Ang ganda-ganda ng worship. Ay yung katawan ko hindi ko pinapakilos. Hindi ako nakaka-worship. Diba? Tama? Pero kung yung sabi ng isip ko, mag-worship ka all the heavens. Yun ng mga planeta, nag-worship kay Lord all the heavens. Diba? Yung katawan ko, sumusunod siya. Ginagawa niya. Nakakapag-worship ako. Nagets po natin? Amen. So, ganun din sa Trinity. May nagde-desisyon, pero kailangan merong gumawa ng desisyon niya. Naintindihan? At yun si Jesus Christ. Siya yung parang katawan. Siya yung tagagawa. Siya yung nakikita nating lahat. Nagets po natin? Kasi nga, spirit yung Diyos, kailangan makikita siya ng mga tao. Kailangan may magkatawang tao para makita siya. Amen? Nagets po yun? Ayan. So, Jesus is the doer. Actually, napakadami pong tungkulin ni Jesus na 6 lang yung nilagay ko dito. Meron pang iba. Pero 6 lang yung pag-usapan natin. Next slide po. Ano yung nakalagay dyan? Lahat po tayo magbasa. 1, 2, 3. Jesus is the God that man can see in the natural realm.
Si Jesus ang Diyos na nakikita ng tao sa natural na mundo. Si God the Father, hindi natin nakikita. Si God the Holy Spirit, hindi natin nakikita. Pero si Jesus nakita natin. Amen? O hindi man tayo, pero yung apostol nung araw. Nasa history si Jesus Christ. Amen po? History ng Israel. Okay, so ito yung mga pag-uusapan natin kung paano nag-manifest si Jesus Christ para sa atin. At ano yung gusto niya na malaman natin. Una, Jesus is the Word. Paano nag-manifest si Jesus sa atin? Siya ang salita. Pakilabas po ang inyong mga Bible. Pakilabas ang inyong mga Bible. Ba't walang naglalabas? Bakit walang ilalabas? Taas nga po yung mga Bible, mga may dalang Bible, praise God. Sa mga bago, wag po kayong mag-alala. Absuelto kayo. Ayan. Lalo na sa mga leaders, dapat may Bible po tayo. Sa mga, kahit sa cellphone, yung iba kasi wala pang pambiling Bible. Pero let's pray na makabili ka po ng Bible. Kasi sa cellphone, ang daming distraction eh. Kung ano-anong lumalabas dyan, kung ano-anong tumutunog dyan eh. Tama po. Okay, so yan si Jesus. Makikita mo from Genesis to Revelation, makikita mo ang kwento ni Jesus. Bilang tagapagligtas natin. Umpisa pa lang nandun na si Jesus sa Revelation sa huli. Nandun si Jesus sa buong Bible. Nandun si Jesus. At ginagawa ni Jesus lahat ng gusto ng Diyos Ama. Yan yung Word. Jesus is the Word. Amen po? Amen. Yan po ay nasa John 1:1. In the beginning, lahat po tayo magbasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Sa Tagalog, ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakakatuwa lang no kasi binigyan tayo ng manual ni Lord. Ano po? Tingnan nyo nga ulit yung mga Bible nyo. Yan yung way para makakonect tayo sa Diyos. Yung Bible natin. Kaya dito sa church, lagi tayong pinagbabasa ng Bible. Amen. Yan yung paraan. Mamaya i-elaborate natin yon. Next, number 2. Ano po ang isa pa sa mga tungkulin ni Jesus? Siya po ang mediator o tagapamagitan. Sabay-sabay, tagapamagitan. Ayan. Hebrews 7:25, lahat po tayo magbasa. Therefore, He is also able to save forever those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. In Tagalog, Hebreos 7:25. Dahil dito, lubusan niyong maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at tinaas sa kalangitan. Naalala nyo sa lumang tipan, merong mga high priest kung saan lahat ng mga Israelita mag-o-offering, di ba? Tapos yung high priest papasok sa dakong kabanal-banalan at siya yung mag-o-offer ng mga panalangin natin sa Diyos. Tama po? Naalala natin ito. Yun si Jesus Christ ngayon. Kaya siya yung living high priest. Lahat ng mga panalangin natin, dinadala ni Jesus sa Diyos. Kaya sabi dyan, hanggang ngayon, He is ever interceding for us. Lagi siyang nananalangin para sa atin. Yung mga panalangin natin, He is the way, the truth, and the life. Walang ibang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Walang tao, walang santo, walang iba pang Diyos-Diyosan, walang iba pang paraan, walang ibang relihiyon
Walang ibang paniniwala. Walang ibang ritual ang pwedeng magdala ng mga panalangin natin sa Diyos kung hindi si Jesus lang. Dahil siya ang high priest natin. Amen po. Yun yung role ni Jesus hanggang ngayon. Amen po? Naniniwala po ba tayo? Kaya pag tayo'y nananalangin, ano yung sinasabi natin? In the name of Jesus. In Jesus' name. Pag after ng prayer natin, in Jesus' name. Bakit laging kasama si Jesus? Kasi dadaan sa Kanya para mapunta sa Diyos Ama. At kung hindi siya mamamatay sa krus, walang ganon. Hindi mabubuksan ng tabing habang buhay nasa Israel ang panalangin natin. Pupunta tayo doon para lang marinig ng Diyos yung panalangin natin. Pero dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesus, amen, kahit saan ka manalangin, kahit nasa bahay ka, kahit nasa jeep ka, kahit isang salita mo lang, kahit one sentence lang, because of Jesus Christ, lahat ng panalangin na yun ay pupunta sa Diyos. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lahat ng panalangin can be answered, can be heard because of Jesus Christ. Amen? Thank you, Lord. Ayan. So, bukod dyan, ano pa? Bukod sa tagapamagitan, ano pa ang role ni Jesus Christ? He is also the example. Sabi, ano daw po? The example. Ang halimbawa, basahin po natin, 1 Peter 2:21. Sige po, ang hindi magbabasa at papabasa ko yung Tagalog. Sige po, basahin natin. 1 Peter 2:21. Okay, in Tagalog. Next po. Ano nangyari? Ako na lang. Ayan, okay. 1, 2, 3. Amen. Si Jesus ang ating example kung paano mamuhay dito sa lupa. Amen po? So sa atin na hindi alam, paano ba maging isang Kristiyano? Paano ba lakaran yung kalooban ng Diyos? Paano ba maging isang ama? Paano maging isang ina? Paano maging isang anak? Paano maging estudyante? Paano maging lahat ng yun? Si Jesus Christ is the example. He is the Word. Amen? Naintindihan po natin? Amen. Kaya kung ikaw, kung meron ka mang dapat i-idolize, hindi Korean yon, hindi celebrity, hindi player. Kung meron ka man dapat i-idolize, si Jesus yun. Amen? Dahil kung sino yung i-idolize mo, nagiging ganon ka. At kung si Jesus ang i-idolize mo, magiging godly ka. Amen? Kung mamumuhay ka ng godly, kung mamumuhay ka ng banal, aliligtas ka. Baka kasama ka sa rapture. Amen. Eh kung puro ganun-ganun ginagawa mo, hindi nakakaligtas yan. Sabi mo sa kapatid, hindi yan ang paraan para mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, hindi yung kaka-TikTok mo makakapagdala sa'yo sa langit. Amen? Kaya siya namuhay as the example. Amen? Mamaya, more on that. Ano pa po ang ginawa ni Jesus? Of course, ito alam nating lahat. The Savior, ang tagapagligtas. Sabay po tayo magbasa. Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you shall name him Jesus, for he will save his people from their sins. In Tagalog, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So si Jesus Christ, yung Messiah, amen, siya yung dumating para iligtas tayong lahat. Siya yung umako ng pagpapapako sa krus. Grabe, pagdating talaga sa krus sobrang walang words ang makaka-describe kung gaano katindi yung ginawa niyang sakripisyo para sa atin. Amen. Alala ko yung message ni Chanel nung Wednesday. Yun daw yung worst form, pinakamatinding
suffering na dinaanan ng isang tao ay yung suffering ni Jesus Christ. Pero inako niya yon para sa atin, para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. Kaya please, wag na po tayong magpatuloy sa kasalanan. Merong kinakausap si Lord ngayon. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka sa kasalanan. Namatay si Jesus sa cross para alisin ka dyan, para makalaya ka dyan. Amen po? Amen. Mapapahamak tayo dahil dyan. Thank you, Jesus. Next, ano pa po? He is also the head o ang ulo, Colossians 1:18. Christ is also the head of the church, which is His body, at siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. So dito, literally, head pastor, pero sa buong body of Christ, it's Jesus. Amen? Ang dami niyang ganap, no? Ang daming ganap ni Jesus. Ayan. At this time, ito pinapakita niya sa atin, siya yung ulo ng kanyang iglesia. So pag nagpapasakop tayo sa church, we are also submitting to God. Kung ayaw nyo mag-submit sa leader nyo, mag-submit kayo sana sa Diyos, kay Jesus Christ. Amen? Amen. Misa kasi nakatingin tayo sa tao, kaya hindi tayo makapag-submit eh. Kala natin tao lang sila, tao lang siya. Pero hindi natin nakikita kung sino yung head ng iglesia. It's Jesus Christ. Amen? And letter F, ano yung nakalagay dyan? He is also a king. Siya ang hari. Revelation 17 verse 14, sabay-sabay po tayo magbasa, "These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful." Sa Tagalog, ito yung mangyayari sa end times. O sino gustong malaman kung ano yung mga mangyayari sa end times? At sa tribulation, sa wrath of God, ano mangyayari? Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Amen. At the end, si Jesus dumating dito bilang isang lingkod. Si Jesus dumating dito bilang isang tagapagligtas. Pero sa muli niyang pagbabalik, hindi na siya nandito para maglingkod. Nandito siya para maghari. Nandito siya para talunin ang lahat ng kampo ng demonyo, pati na magparusa sa lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Be warned. Maging babala sana sa atin ito. Amen? Hindi babalik si Jesus na, oh, sweet naman ni Jesus. Ngayon yun, samantalahin mo yung biyaya ng Diyos. Habang buhay pa tayo, habang di pa bumabalik si Jesus. Ngayon yun, sige, damahin mo yung sweetness ng pag-ibig ng Diyos. Dahil pagbalik niya, hindi na ganyan. These are the roles of Jesus Christ na dapat nating pinahahalagahan. Amen? So sana makita natin yun ngayong umaga. Baka kasi ang alam natin, makinig pong mabuti, baka ang alam mo isa lang, He's the Savior. Yun lang. Ano pa yung alam natin? He is, ano pa? Mga nakita natin, He's the Word. Yun lang. Pero baka hindi natin alam, siya pala yung head, siya pala yung king, siya pala yung intercessor, siya pala yung mediator. Amen? Nakikita po natin, maraming ganap si Jesus. At dapat lahat ng yun, pinahahalagahan natin. Amen po? Amen. So tingnan natin, paano yung application natin? Appreciate every role of Jesus. Pahalagahan natin ang bawat gampanin ni Jesus. Paano natin pahahalagahan? Number 1, Jesus is the Word, di ba? Amen po ba? Amen. Appreciate studying the Bible. Kung yung Bible pala ay si Jesus, hindi siya dapat nakatambak. Hindi siya dapat nasa last ng priority natin. At kung kailan lang natin gusto, tsaka lang natin bubuklatin. At hindi natin siya inaaral. Baka devotion lang, pwede na yan. Hindi ganon. Kasi He is Jesus eh. Amen? Inaaral natin yung Word of God. Sino gustong maka-appreciate kay Jesus as the Word? Amen. You study the Bible. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nasa huling mga araw na tayo.
Sinasabi ko po sa inyo, mahal na mahal ko po kayo, Rowa. Pati yung mga nasa online. Sobrang nakakalinlang ang mga katuruan ngayon. Even the elect will be deceived. Kahit yung mga pinili na, malilinlang pa. Sa mga susunod na mensahe, makikita nyo, actually, even yung iba nakapasok sa atin. At yun yung nakita kong gustong ayusin ni Lord. Paano na lang kung di ka pa nag-aaral ng salita ng Diyos? Kaya binigay ni Lord yung salita niya. Kasi sobrang nakakalinlang ang mga katuroan ngayon. Makikita nyo yan sa mga susunod nating topics. And please appreciate your leaders na nagbabantay ng mga devotion nyo. Sino dito laging devotion nyo? Sabado na. Balasik score nyo. Sabado na. Diba? Sino sa inyo laging bakit 3 lang? O ba't 0? Sino ginaganyan ng mga leaders nila? Akala nyo ba nagpapahirap lang kami sa inyo? Mahal namin kayo. Yun ngang 7 devotion, nalilin lang pa eh. Yun pang 0. I love you all. Pero hindi ko kayo kayang iligtas. Mga desisyon po natin. It's your choice, mga kapatid. We will do our best, pero buhay nyo po yan. Number 2, appreciate intercession. Nakita natin si Jesus hanggang ngayon na nag-i-intercede, namamagitan para sa atin. Sana po ma-appreciate natin yung palanalangin para sa iba. Kaya po sa balasik natin, merong L. Ano yung L? Laging pananalangin. Ano yung laging pananalangin? Day watch. Dito po sa church natin, araw-araw, meron po tayong time na nananalangin. Pwede po kayong sumama sa kanila. Tanong nyo na lang sa leader nyo sa mga, ano yun, pastora? Tanong nyo po sa kanila. Pwede po kayong sumama sa mga day watch natin. Pero sa atin, mahalaga yung pananalangin para sa ibang tao. Bakit? Kasi ganun si Jesus Christ sa atin. Makinig po kayong mabuti. Wala kayo dito ngayon kung walang nanalangin para sa inyo. Naniniwala ako. Kahit hindi tayo connected sa isa't isa, mayroong taong nananalangin para sa'yo. Bunga kayo ng panalangin. At ganoon din sa iba. Amen? Para sila ay madala rin sa Panginoon, kailangan may manalangin din para sa kanila. Amen? Yung mga churches ngayon, nakakalungkot yung nangyayari. Yung bansa natin ngayon, yung lugar natin hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig. Kung marami lang sanang mananalangin. Amen? Amen? Kaya maging kagaya, appreciate po natin yung day watch natin. Sino masaya na nagda-day watch siya? Sino kahit na antok na, yes, Lord! Yes, Lord! Kahit busy, pupunta pa rin yan sa day watch time nila. Thank you, Lord, sa buhay nyo. Pwede ba natin silang palakpakan? Alam nyo talaga, alam nyo naman, sobrang grateful ako sa inyo. Wala ring pastora sa harap nyo. Ayan, naiyak na ako. Ang hirap kasi, alam nyo naman pag leader ka, inaatake ka talaga ng kaaway yung pamilya mo. Pero alam ko kaya lang ako nakakatayo dahil sa inyo. Kaya thank you. Yung anak ko, isang araw lang nagkasakit, tapos magaling na siya agad. Thank you sa mga times na nagkakasakit kami sa family namin. Dahil yun sa prayers nyo, bakit ako nakakapagturo pa rin sa harapan nyo? Ba't hindi ako nalolos kahit na sobrang deceiving? It's all because of you. Thank you. Thank you sa prayers nyo. At ganoon din sa bawat isa. Amen. Sa church natin, bakit ba tayo nakalipat dito? Diba? Bakit dumadami tayo? Bakit ngayon may mga pumupunta na dito na nakikita lang yung church natin? It's not dahil maganda tayo, magaling tayo, anointed tayo, pero dahil yun sa panalangin ng bawat isa. Amen. Kaya huwag tayong hihinto. Yung mga kamag-anak mo na pinagpe-pray mo hanggang ngayon, huwag mo silang titigilan. Huwag mo silang titigilan. Ikaw, hindi ka lang din tinigilan, kaya ka nandito.
Amen? Naniniwala ako yung mga pinagpe-pray mo, mangyayari din silang lahat. Lalo na yung kaligtasan ng pamilya natin. Mangyayari yan lahat. Amen? Amen. Thank you, Lord. Number 3, ano yan? Appreciate living a godly life. Pahalagahan natin ang maka-Diyos na pamumuhay. Kasi nga, si Jesus ang example natin. Amen? Amen. Kung halimbawa may isang tao na gusto niya gayahin mo siya, tapos hindi mo siya ginagawa, ano kayang mararamdaman niya? Masasaktan siya. 'Di ba? Binigay niya yung buhay niya para tularan mo. At hindi mo siya gagayahin. May sarili kang buhay. 'Di ba? Do you think matutuwa si Jesus? Hindi po. And actually, yung pagiging example natin, nakikita kasi ng ibang tao. Amen? Minsan, alam nyo, yung mga tao, hindi sila nakatingin sa sinasabi natin. Ang tinitingnan nila yung buhay natin. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Mag-preach-preach ka, umiinom ka naman. 'Di ba? It's not though maganda nagpipreach tayo, of course. Pero yung life natin, na pinapabago natin sa Panginoon. Makinig po ang lahat. Hindi, sabi nga natin kanina, di ba, nasa proseso pa tayo. Yung iba naman natatakot sila, Pastora, hindi ako kagaya pa ni Jesus Christ. Hindi pa ako perfect. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko po, yung ikaw ay nagpapabago sa bawat sitwasyong dinadaanan mo. Habang binabago ka ni Lord. Minsan meron sa inyo dumadaan sa problema. Ang solusyon agad natin, aalis na lang ako. Kasi dumadaan ako sa problema. Hindi ko nakakawangi si Jesus. Hindi po ganun. Kung paano mo haharapin yung problema mo, dun mo siya makakawangis. Kung ikaw yung matibay ka pa rin, matatag ka pa rin, sumusunod ka pa rin, naglilingkod ka pa rin, kahit na dumadaan ka ng pagsubok, yun yung pagiging example ni Jesus Christ. Kasi ganun si Jesus. Dumadaan siya sa pagsubok, pero hindi siya huminto hanggang maganap niya yung calling niya dito sa mundo. Ganun din sa'yo. Hindi porket nadapa ka, hindi ka na example. Ang tanong, anong gagawin mo pag nadapa ka? Naintindihan niyo po? Nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka. Hindi ka na ba example? Hindi. Example sa'yo, paano ka tatayo kung nadapa ka? Tatayo ka ba? Magsastay ka ba sa pagkakadapa? Magliliwaliw ka na ba sa pagkakadapa? Anong ginawa mo? Yun ang pagiging example kay Jesus Christ. Naintindihan? Naintindihan niyo po? I know may kinakausap si Lord ngayon. You can still be an example if you choose to be like Jesus. Sa sitwasyon mo ngayon, kung nasan ka ngayon. Amen? Kalimutan mo na yung nakaraan. Humingi ka ng tawad, then go and sin no more. Amen po? Pagpatuloy mo yung buhay, kay Jesus ka na nakatingin. Lord, baguhin mo ko kung ano yung nais mo sa akin. Amen? Amen. Next, number 4. Appreciate sharing the gospel to the lost. Pasadahan ko na lang. So, mag-share tayo ng gospel. Sino nagko-conquest? Praise God. Sa mga nagko-conquest, alam ko nakakapagod, yung pera na ubos ng time. Pero I pray na ngayong morning, ngayong umagang to, ma-appreciate mo kasi ginagaya mo si Jesus Christ. Every time na ginagawa mo yon, you are being like Jesus. Na inaabot yung mga laws. Hindi lang yon, pati yung pag-disciple. Sino yung nagko-core group, nagko-consolidate, nagpo-follow up, kahit di ka pinapansin. Di ba? Kahit kung ano-ano ng mo, hindi ka pa rin sinusunod, pero ginagawa mo pa rin. You are being like Jesus. Keep it up. Pagpatuloy mo yan. Amen po. Appreciate serving the church. Eto na, sa mga hindi nagsisiganap, mga hindi nagpapaalam. Hindi nag-i-insight. Hello sa inyo. Jesus is the head of the church. Amen? If you really love Jesus Christ, you serve His church. Amen? Parang natutuwa ako sa inyo kung paano nyo pinapahalagahan si Ezra. Wala na nagsalita. Maraming nagmamahal kay Ezra eh. Pag birthday niya, may mga pumupunta sa amin. Nagbibigay ng gift sa kanya.
Pagka kung ano yung meron sa akin, meron din siya. Bakit? Asawa ko siya eh. Tama? At ang church ay ang bride of Christ. Whatever you do for the church, you do for Jesus. Amen. Alam niyo po ba yun? Baka ngayon nyo lang yun nalaman. So every time you serve the Lord, kahit sa maliliit na bagay lang, every time you serve the church, kahit sa maliliit na bagay lang, pastora, kakamay lang naman ako. Pastora, magbubukas lang ako ng pinto eh. Pastora, magwawalis-walis lang ako eh. Pastora, ano pa ba? Mag-aayos lang ako ng parking sa labas eh. Or sa mga malalaking bagay na, Lord, ang hirap. Lord, dala-dalawa yung ministry. You are showing how much you love Jesus. Keep it up. Sabi mo sa katabi mo, pagpatuloy mo yan. Sa kabila, sabihin mo, magbago ka na. Gumanap na tayo. Amen po ba? And appreciate waiting for His return. Pahalagahan ang paghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen. Wag na tayong magpa-maligam-gam. Huwag ka na magpalamig. Tagal naman bumalik ni Jesus eh. Iinom muna ako ng malamig. Matagal naman bumalik ni Jesus eh. Di muna ako maglilingkod sa Lord. Makinig po kayo. Ang oras dito sa lupa ay may hangganan. Please, makinig po kayo sa akin. Yung iba sa inyo, puro bukas. Puro next week na ako magpapakainit kay Lord, tsaka na ako maglilingkod kapag ganito yung sitwasyon ko, kapag may trabaho na ako, pagka may ano na ako, pag may ganyan na ako. Pero nung nakuha nila, nawala naman. Di wala pa rin paglilingkod. Wag mo na isipin yun. Kaya mo yan. Kung ano man yung pinoproblema natin, ipoprovide yan ni Lord sa'yo. Pero wala nang iba pang oras para maging mainit, kundi ngayon na. Sabi sa Bible, yung maligamgam sinusuka. Please, please, umalis ka na sa nakasanayan mo. Yung iba sa inyo, bakit ganon? Sanay na sanay ka kasing tamad. Sanay na sanay ka lang laging nakahilata. Wala kang ginagawa para sa Panginoon. Wala kang mga gawaing inaatupag kundi sarili mo. Pasensya na, masakit yung sa pagkasalita ko. Pero kailangan kitang, kung mababatukan lang kita, ngayon pupuntahan kita dyan sa upuan mo eh. Babatukan kita eh. Alam niyo naman, parang nanay niyo lang ako, di ba? Sa bahay, yung mga tamad, binabatukan eh. Hindi pwedeng laging ganon. Di ba? Pinapalo. Di ba? Huwag yun nang hintayin ng Lord pa ang pumalo sa inyo. Mas malaki yung kamay nun. Di ba? Amen. Huwag na. Hindi, ngayon na. Sabihin mo sa katabi mo, sama-sama tayo mag-iinit. Sama-sama tayo maglilingkod. Amen. Hindi na to ang panahon para mag-backslide. Halika na, humayo na. Amen. Ano yung kantang yun? Halika na, humayo na. Ano yan? Tagumpay. Amen po ba? Sige, tayo po tayong lahat. Ayan. Habang naghahanda yung worship team, ayan, on the spot line up ako. Magpe-pray muna tayo. Sige, pray muna tayo. Hallelujah. Salamat, Lord, na ginigising mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Una, nagpapasalamat kami na kinreate mo kaming kagaya mo, na kami ay may spirito, may kaluluwa at katawan. Salamat, Lord, na dinadaan mo kami sa proseso, na ito lahat ay magkaisa hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, humihingi po kami ng tawad kung hindi ka namin napahalagahan sa lahat ng tungkulin mo. Sorry, Lord, kung hindi. Sige po, isa-isahin natin kung ano yung mga tungkulin ng Diyos na hindi natin napahalagahan. Yung studying the Bible, yung pagiging word niya. Sige po, ngayon, alam nyo, God is here.
And he likes prayer. Gusto niya yung mga nagpe-pray. Gusto niya yung nakikipag-usap sa kanya ng sincere o totoo. Ngayon, maging totoo po tayo sa harap ng Diyos. Huwag po tayong magpanggap. Aminin natin, sorry Lord, hindi ko napahalagahan ang iyong mga salita. Sorry Lord kung hindi ko napahalagahan yung pamamagitan para sa ibang tao. Sige po lahat tayo manalangin. Lord, ayusin niyo po ang bawat isa. Gawin niyo pong in order ang buhay ng bawat isa as we pray sa oras na to. Lord, sorry kung hindi ka namin napapahalagahan bilang halimbawa. Kung kami yung nasusunod sa buhay namin. Sorry, Lord. Sorry, Lord, kung hindi ka namin napapahalagahan bilang tagapagligtas. Hanggang ngayon, pinipili pa rin namin yung kasalanan. Salamat, Lord, sa opportunity. Salamat na hindi ka pa bumabalik sa oras na to. May chance pa po kami. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord, na ikaw yung head. At patawarin niyo po ko kung hindi ko na ibibigay yung pinakamainam ko sa paglilingkod sa iyong iglesia. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sorry kung hindi ko minamahal ang church kagaya ng pagmamahal mo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung di kita napapahalagahan bilang hari na babalik. Patawarin niyo po kami, Jesus. Lord, sa totoo lang, pwede mo kaming hindi patawarin dahil kami mga nilikha lamang. Pero umaasa kami sa iyong kahabagan. Naniniwala kami na ikaw ay Diyos na mahabagin. Kahabagan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon. We pray na hindi ka namin matrato na kung ano lang yung gusto naming pagtrato sa'yo. Na porket mabait ka, porket mapagmahal ka, tatanggapin mo yung sorry namin ng ganun-ganun lang. Jesus' name. Lord, sa umagang ito, matrato ka namin kung sino ka. Ikaw ay Diyos. Pwede kang hindi mamatay sa krus para sa amin. Pwede mong hindi gawin yung sinabi ng Diyos Ama. Pero salamat na ginawa mo yon. Hanggang ngayon, salamat na ikaw pa rin yung doer of the word para may example kami kung paano kami mamuhay dito sa lupa habang inihintay namin yung judgment day o araw ng paghuhukom. Salamat, Jesus. Salamat po. Salamat sa iyong banal na dugo na lumilinis sa amin. Salamat sa kahabagan mo. Salamat na gusto mo na lumaya kami, Lord, sa gawa ng dyablo. Sabi mo yun sa iyong salita, 1 John 3:8, oh God, gaway na parito upang wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo. Lord, sa umagang ito, in Jesus' name, lahat, Lord God, ng naalipin ng kaaway, lahat ng nasa kasalanan, lahat ng hindi, Lord God, nakakasunod sa iyo, Panginoon, ipalayain mo po ngayong umagang ito. Lord, hallelujah. Huwag mo hayaan na maging alipin po kami ng kasalanan. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Sa lahat po ng gustong magpa-pray, ini-invite ko po na lumapit po sa harapan. Lahat ng gustong sumunod kay Jesus, pahalagahan siya. Sige po, lapit lang po tayo. Limited lang yung time ko. Ministers, lahat po ng ministers, pakisuot po ang ating mga ID at mag-pray po natin lahat ng lumalapit sa harap. Sino yung online intercessor? Sige po, pag-pray na po natin. Ngayon na po.
Sa mga nasa online, wait lang po. Tawagin ko lang yung... Sa mga nasa online, may magpe-pray po sa inyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na dinadalangin namin yung mga tao na nasa online sa oras na ito, Panginoon. Una sa lahat, O Lord God, kami humihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Kung hindi ka namin ay tatatrato ng tama as God, as Jesus, patawarin mo kami kung puro ang tingin lang namin sa iyo ay Savior at hindi namin nagagawa, Panginoon, yung mga nais mo na gawin namin dito sa lupa. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang namin sa iyo, Lord. Patawarin niyo po kami, linisin na yung banal na dugo, Panginoon. Lord God, alisin mo rin yung condemnation sa puso ng bawat isa kung kami man ay hindi nakakasunod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko, Lord God, na makita ng bawat isa, Panginoon, yung true repentance, Lord God. Hindi lang basta yung godly sorrow, Panginoon. Hindi lang basta yung sorrow ng mundong ito, pero magkaroon kami ng godly sorrow na nagpo-produce ng true repentance. And then, Lord, yung true repentance na ito yung magpo-produce sa amin ng totoong salvation, Panginoon. Hallelujah. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga nasa online, Panginoon, na magkaroon kami ng true repentance. In the name of Jesus, na magkaroon ng totoong pagbabago, totoong transformation, Panginoon, na once sinabi namin, Lord, na sorry po, once na sinabi namin na patawarin mo kami, Lord. Babawi kami sa iyo, makabawi kaming lahat, makasunod kami sa iyo, Panginoon. I pray, O Lord God, na ma-appreciate namin yung salita mo, ma-appreciate namin, Panginoon, yung pananalangin para sa ibang tao, ma-appreciate namin yung paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa mga ministries, O Lord God, ma-appreciate namin, Panginoon, yung pag-share ng gospel, O Lord. We pray na tulungan mo yung bawat isa sa amin na makasunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng katapangan, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na masunurin, Panginoon, sa iyo, Lord God. At gawin namin lahat ng ito, Panginoon, dahil nakikita namin yung pagmamahal mo para sa amin, Panginoon. Hindi lang dahil sinabi ng pastora, hindi lang dahil sa mensahe ngayon, pero Lord, I pray na makita namin, makasunod kami dahil mahal mo kami. Makita namin na mahal mo kami at ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. At nais mo yung mga ikakabuti lamang namin, Panginoon. I pray, O Lord, na maging ganun yung puso namin, Panginoon, na yung pagsunod ay hindi maging burden sa amin, O God. Hindi maging kabigatan, hindi maging pain sa puso namin or yung sumusunod na may pagrereklamo. Ayaw namin, O Lord. Gusto namin na makasunod ng may kagalakan sa aming puso, ng may pagmamahal, nag-uumapaw na pagmamahal para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Hallelujah. Ingatan niyo po yung bawat isa. I apply your blood, Panginoon. Sa lahat po ng mga nasa online, O Lord God, we pray, Panginoon, na kami ay makasama mo sa muli mong pagbabalik, O Lord God. Sa lahat ng mga nasa online, Panginoon, we pray, Lord, na makadalo rin sila dito sa physical church, Panginoon. Nang sa gayon, O Lord God, ay sama-sama kaming makapaglingkod sa iyo, O Lord God. I apply your blood sa kanilang mga buhay at naniniwala kami, Panginoon, na sa pagsunod namin sa iyo, sa pag-iwan namin ng mga bagay dito, Panginoon, sa pag-iwan namin, Panginoon, at pagpili sa kung ano yung mas mahalaga, nandoon yung pagpapala mo, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang sino man sa amin yung mag-iwan ng mga bahay namin, even, Lord God, yung mga tinatangkilik namin, Panginoon, ay ibabalik mo ito ng 100 folds sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy, O God, na ingatan mo po yung lahat ng mga nasa online. Pagpalain niyo po sila at patuloy na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise. Ayan. Sige po, habang may nagpe-pray pa, sino po gustong mag-testimony? Kung ano lang. Hindi ko alam kung ano yung... Binigyan lang ako ng time ni Lord. Sabi ko, 10:29 na Lord, pero gusto niyang may mag-testimony. Sige po, lapit na po. Kung ikaw yung tinatawag ni Lord. Ano yung sabi ko kanina? Wala nang iba pang panahon para magpakainit sa Lord ko, hindi ngayon na. Amen ba doon? Amen. Ayan, sige po, share mo na kung ano man yung nakita mo ngayon o kung ano man pinapashare sa'yo ni Lord. Ayan, okay, aloha. Thank you, Lord. Yan. So, hello po sa ating lahat. Ako po ulit si Aloha and member ng church ng Roa. And gusto ko lang magpatotoo ngayon sa kabutihan ng Lord sa buhay ko. Lalo na po nung, di ba, nag-testimony ako dati na kakagraduate lang, pero meron ako agad akong trabaho. Pero, may pero kasi nga, ewan ko po ba, parang nadala ko ng, syempre, parang nadala ko ng pag-work, ganyan, na may time na nawala na ako. Nung nag-start ako mag-work po, talagang sabi ko sa sarili ko, di ako mawala sa devotion. Yan. Kahit na pagod ako, puyat, kasi medyo din po yung schedule ng trabaho ko. Sabi ko, di ako mawala sa pagde-devotion. Pero meron, one time, hindi ako nakapag-devotion. Nagtuloy-tuloy po siya talaga. Kaya, in-encourage ko bawat isa sa atin, sabi sa atin ni Pastora, pahalagahan natin yung devotion. Kasi, ayun po yung lakas natin eh. Ayun yung magsusustain sa buhay natin, araw-araw. At nung time na nawala ako sa devotion ko, nanghina din ako. At nawala din talaga ako. Yan, paulit-ulit na lang. Kapag nawawala ka sa devotion mo, kahit isang beses lang, nagtutuloy-tuloy siya. Kaya nahihiya na ako. Kasi ganun po yung magiging na resulta. Condemn ka, mahihiya ka kasi di mo ginawa. Leader ka pa naman, nag-church ka pa naman, pero di ka nagde-devotion. Di ba parang nakakahiya siya? Di ka pa nakaka-attend ng church, inuuna mo yung trabaho mo, ganyan. Pero ngayon, ang prayer ko sa Lord na babalik din talaga yung fire sa puso ko na mag-devotion. Kasi yun po yung magsusustain sa atin, sa bawat isa sa atin para magpatuloy, para patuloy na gumanap sa Panginoon. And gusto ko din i-testimony sa inyo ito pong maganda kasi yung favor nito, pero huwag tayong tumingin sa offer sa trabaho kahit nandito naman ako sa work na to. Pero patuloy akong pinapaalalahanan ni Lord na hindi ka dapat dyan lang. Hindi lang iikot yung buhay mo sa work. Hindi ka lang mag-work. Si Pas A. Si Pas A po yung joke lang. Pero nagpapasalamat ako. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi po, alam nyo, 2 buwan na ako sa work ko. Lahat ng ka-work
ko, lahat ng mga kasama ko sa dorm, lahat sila nagkasakit na, inubo, sinipon. Pero ako, nasustain ni Lord yung health ko, di pa ako nagkasakit, kahit payat-payatot, ganyan. Pero nakakatawa si Lord na talagang nagsusustain siya sa'yo, na yung prayer ko noon, huwag akong tamaan ng sakit kasi po yung work ko medyo risky siya. Kasi po night shift siya. Pero gano'ng kabuti yung Panginoon na nasustain yung health ko. Di ako nagkasakit kahit kasama ko. Yung mga kasama ko sa work, kasama ko sa dorm, lahat sila may mga sakit na. Pero ako ito, matatag pa rin. Nagpasalamat po kay Lord. Praise the Lord. Amen. Amen! Ayan. Natanong ko, sabi ko, Lord, ano yung connection ng shinare ni Aloha? Bakit mo siya pinag-share? At nakita ko yung triune nga, yung pagiging triune being natin, na spirit, soul, and body, kailangan talaga nating bantayan. At walang hindi strong. Alam nyo, lahat tayo, even ako, even kaming nandito sa taas, lahat tayo very prone. Alam nyo, pwedeng-pwede tayong malayo kay Lord. Pwedeng-pwede yun. Kaya dapat talaga nating ingatan yung ating kaligtasan. Amen po. Amen. Kaya yung awit natin ngayon, hindi na, ano yan, yung second verse. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Tayo tayo lahat. Ayan. Hanap ka ng kapartner mo. Second. Hanap ka ng partner. Dali. Ayan, sabihin mo sa kanya to. Noong panahon di na uso ang mag-backslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Itong panahon di na uso ang mag-backslide. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Akbayan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Sa oras na to, magsama-sama nga po yung magkaka-cell group. Magkaka-cell group. Magsama-sama. Punta na lang po kay kanino? Kay Bunay. Lapit kay Bunay. Lahat ng members ni PAS A. Bilog kayo, bilog. Magkakasama na ba kayo? Tito Manny. O, di ba nakita tuloy natin yung mga wala pang leader? Meron pa bang walang leader dyan? Ayan. O, bilog na. Bilog kayo. Bilog. Form a circle.
na po ng circle. Ayan. Okay, sasabihin nyo to sa isa't isa, no? Sasabihin nyo sa isa't isa. Magtinginan kayo. Okay, 1, 2, 3. Itong panahon di na uso Sabihin ang niyo yan sa isa't isa. mabakyan. Tingnan nyo yung isa't isa. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupugin na. O, ngayon naman, mag-aakbayan naman kayo. O, mag-akbay. Form a line. Line. Hindi na po bilog, line. Ay, masyado kayong madami. Kasi gaganon kayo ganun. O, pwede na, sige, yan na. Kung ano man formation nyo. O, game. Yan yung stand step, ha. O, 1, 2, 3. Di ka na, humayo na, ipahayag, tagumpay na. Amen! Halika na, at magdala, kalakasan, sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Group hug nga, group hug! Group hug! Amen! Thank you, Lord! Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na mumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ayan, picture muna po bago umuwi. Ayan, picture tayo.